Isinusulong ng Department of Agriculture Region 2 sa mga magsasaka sa rehiyon na magtanim muna ng drought-resistant na pananim. Ito ay para maibsan ang epekto ng El Nino sa kanilang kita at ani. Ay pang paghahanda ng Kagawaran Silipin sa sentro ng balita ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao. Inilatag na ng Department of Agriculture ang mga hakbang nito para maibsan ang posibleng dulot ng El Nino sa Northern Luzon. Isa sa mga tinututukan ng Crisis Management Committee ng DA Region 2 ay ang kabuhayan ng mga magsasaka rito. Bukod sa pamamahagi ng mga binhi at abono, hinihikayat ng kagawaran ng mga magsasaka sa reyon na lumipat muna sa mga drought-resistant na mga pananim, lalo na sa mga lugar na mahirap ang patubig. Hindi talaga natin pababayaan ang mga farmers kasi talagang sila yung nag-produce ng ating mga pagkain. Yung plano ako naman, lahat ng production ko ng mga movie sa Kabatuan and San Mateo, bibilihin ko lahat ng DA at yun yung ipapamahagi ko natin. Nakikipag-ugnay na rin ang DA sa National Irrigation Administration at Bureau of Soils and Water Management para sa pagsasagawa ng cloud seeding upang magkaroon ng sapat na tubig sa mga reservoir. Pero kung sa ibang lugar sa Cagayan problema ang tubig, sa bayan ng Alcala, biyaya ang itinayong Small Water Impounding Project o SWIP ng gobyerno, lalo na ngayon sobrang init ng panahon. Hindi kami natatakot na magtanim, lalong-lalo na sa palayan, kasi may mga source naman kami ng tubig na pinagkukuhanan. Kaya papasalamat kami, lalong-lalo na kaming mga taga rito na mayroon kaming ganitong sweep dito sa mismong barangay namin dito. At dahil malaki ang nawalang produksyon ng pamalang panlalawigan ng Cagayan dahil sa naranasang moisture stress, umapela ito sa mga magsasaka na mayroong mga source ng patubig tulad ng sweep na magtanim ng maaga na hindi naman maabutan ng panahon ng bagyo ang kanilang mga pananim. Kahit namin ang mga magsasaka to do the early planting. Nakikipag-ugnay din kami sa NIA para yung sinasabi ko palagi na i-repair yung solar powered pump nila. Pwedeng tube well, pwedeng open source na gagawin. Kung wala nang makuha sa ilog, siyempre mataas pa yung aquifer level natin, pwede, pwede pa. At yung mga na-impound na tubig, pwedeng magamit. Sa ngayon, puspusan ang maintenance activities, clearing at cleaning operations ng NIA sa mga pumping station at irrigation canals habang papalapit ang wet cropping season upang maging handa sa pagpapakawalaan ng patubig. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.